Hi guys, so for today's video, meron akong iluluto na ituturo sa inyo. Hindi ko kasi alam kung alam na ng iba to, lalo na yung mga Kapampangan. Yung luto kasing to, minsan ginagamit lang baboy tsaka bangus. Ngayon naman, ang gagamitin natin ay manok. So para maluto na natin to, mag-prepare na tayo ng bawang sibuyas, okra, sili, at tsaka gabi. At ang gagamitin natin papaasim dyan ay bayabas. At lalagyan din natin siya ng kangkong. Ang tawag namin sa luto na to ay bulanglang sa Kapampangan. At syempre hindi natin makakalimutan ng ating main ingredients na manok at lalagyan natin siya ng magic sarap at asin. At syempre ang first step ay magagayat tayo ng ating mga ingredients. Syempre unahin natin yung ating bawang. Pagkatapos ng bawang ay sibuyas naman. Pagkatapos ng ating bawang at sibuyas, isunod na natin yung ating gabi. Siguro itong sasabihin ko alam na to ng lahat kasi siguro na-experience naman lahat nito. Pag binabalatan nyo yung gabi guys, payo lang, wag nyo muna siyang hugasan kasi pag hinugasan nyo siya tapos binalatan nyo siya, siguradong mangangati yung inyong kamay. Pag ganun yun nangyari guys, kung wari, nagawa nyo yun, nangati yung kamay nyo, hinugasan nyo muna yung gabi bago nyo balatan. Ano yung kailangan gawin nyo para matanggal agad yung kati? Ako kasi ilang beses nang nangyari sa akin yan, hindi ko alam kung paano tanggalin yung kati talaga. I-comment nyo nga para sa susunod na mangyari sa akin yun, alam ko na yung gagawin ko. So yun na nga natin na pala natin yung ating mga gabi dyan. Ayan. Pagkatapos ng mga gabi, isunod na natin yung ating pampaasim na bayabas. Dati guys, binabalatan ko yung mga bayabas. Hindi pala dapat yun kasi yung mismong balat niya yung pampaasim niya. Feeling ko kasi pag hindi siya tinanggalan ng balat, parang marumi siya. So, ang gawin niya na lang guys, pakahugasan niya na lang talaga siya. So, ayun pala guys, sinadtad ko sila ng kutsilyo para agad silang lumambot. So, ayun na guys, yung ating panghuling ingredients, yung ating kangkong. Hiwalay na natin yung pwede nating ilagay sa sabaw. Alam nyo ba guys, yung nilalagay lang noon sa kangkong is yung pinakadulo niya, diba? Yung malambot na part. Pero ngayon halos nilalagay na. Mas gusto nga ngayon yung mga malalaking kangkong Wala na yung mga halos maliliit lang. So, ayun guys, tapusin lang natin yung ating kangkong and then mag-start na tayo magluto. So, yun na guys, mag-start na tayo magluto at sa isang kasirola, maglagay tayo ng mantika at papainitin muna natin to. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating bawang. Siyempre guys, yung palaging sinasabi ko is palabasin muna yung aroma ng ating mga ingredients bago natin ilagay yung sunod na ingredients. Kaya lutuin muna natin ng maayos yung ating bawang tapos ilagay na natin yung ating sibuyas. At siyempre, same din yon, iluluto muna natin yung ating sibuyas. Tapos, pag naluto na yung ating bawang sibuyas, pwede na nating ilagay yung ating manok para naman magisa na siya. Igisa natin ng maayos yung ating manok guys. At syempre, habang ginigisa natin siya, lagyan natin siya ng patis para naman magkalasa na siya. So, ayun na nga guys, sa part na yan, nilalagyan ko na siya ng patis. Pansin nyo guys, nag-iba yung boses ko kasi alam nyo ba, nung nag-voice over ako kanina, yung sa unang video, 5 AM, ay hindi, 6 AM pala ng madaling araw. Kasi guys, hindi ako nakakatulog ng maaga ngayon, kaya umaabot ako ng 5 or 6 AM. So, ang ginagawa ko is para naman meron akong magawa, nag-voice over ako ng mga video ko. So, ayun na nga guys, kaninang madaling araw, tinigil ko ng mag-voice over kasi naman gising na yung mga kapitbahay ko. Ako na lang yung naririnig nilang nag-voice over ng 6 AM ng umaga. So anyway, pag pala naayos nang nagisa yung ating manok, lagyan na natin siya ng tubig. Nasa sa inyo kung gaano karami yung tubig na ilalagay nyo. Depende sa mga bayabas na ipangsasahog nyo. Huwag nyo masyadong damihan yung tubig guys para naman maglasa yung mga bayabas na ipangsasahog nyo. O kung gusto nyo namang maraming sabaw, mas damihan nyo rin yung bayabas na ilalagay nyo. So sa part na yan guys, inilagay ko na yung gabi para naman lumambot na din sila.
At para din naman masabay sila sa pagpapalambot ng ating manok. At syempre ilalagay din natin dyan yung mga bayabas para din naman lumambot sila. Tapos ilagay na natin yung ating mga siling green para naman umanghang yung sabaw. Ako kasi mas gusto kong maanghang yung sabaw guys, kaya ayan pinuputol ko yung mga sili. Pagkatapos ng takpan na natin guys hanggang sa lumambot yung mga ating bayabas at yung ating mga gabi. Pag lumambot na yung ating mga bayabas guys, kuhanin na natin sila, ilagay natin sila sa mangkok. Tapos lusawin natin sila gamit yung ating sandok guys, tapos ibalik nyo ulit sa sabaw. Para yung magiging lasa ng ating bayabas guys, mapupunta na sa magiging sabaw natin. So ayan guys, natunaw na yung ating mga bayabas. Hindi ko na naipakita sa inyong ilagay ko ulit kasi hindi pala na-press yung video. Anyway, ayun na nga, nalagay na natin yung ating mga bayabas dyan guys. Tapos pagkalagay ng bayabas guys, syempre ilalagay na natin yung ating mga okra para lumambot na rin naman sila. Inuna ko yung nilagay yung mga gabi, diba? Kasi mas matigas naman yun. Tapos ilalagay na natin yung ating okra nga. Tapos isunod na natin yung ating kangkong, pero mamaya na yon. Lagyan nyo muna ng magic sarap at saka asin guys. Tansyahin nyo lang yung ilalagay yung magic sarap at saka asin guys. Depende sa panlasa nyo. Pagkatapos nyo malagyan ng magic sarap at saka asin guys, haluhin nyo naman sila para naman bumaba yung asin at magic sarap na nilagay nyo. Para naman magpantay siya. Tapos takpan nyo na siya guys, pakuluan nyo at palambutin na natin yung ating okra. So, ayun na nga guys, sa part na yan, kumulo na siya ng maayos, tapos lumambot na rin yung ating okra. So, pwede na nating isunod ilagay yung ating mga kangkong. So, ayun, pagkatapos nating ilagay yung ating mga kangkong, syempre tatakpan natin siya, tapos papalambutin din natin yung ating mga kangkong. So, ayun na guys, pag malambot na yung ating mga kangkong, tikman nyo yung sabaw nyo kung okay na sa panlasa nyo. Kanina naman kasi pagkalagay ng mga okra, nilagyan ko na siya ng magic sarap at saka asin. Depende sa inyo kung kailan nyo lalagyan ng asin tsaka magic sarap. Basta yung pampalasang ilagay nyo, bandang huli nyo ilagay. So, yun na nga, tatakpan na natin siya dyan at pakukuluan na natin. Pagkatapos niyang kumulo, guys, okay na yung ating niluluto. Ayun na yung tinatawag nila sa Tagalog na sinigang sa bayabas. Sa amin namang mga Kapampangan, ang tawag namin dyan ay bulanglang. Bulanglang manok. Kasi manok yung sinahog ko dyan. Ayun na yung ating finished product, guys. So, ayun na nga, ang tawag namin dyan ay bulanglang manok. Kung nagustuhan nyo tong video na to at gusto nyong gayahin, play nyo lang yan. Salamat sa panonood. Ingat lagi!